Hi guys, napansin nyo ba? Kahit saan tayo magpunta ngayon, ang bilis maubos ng pera natin. Tapos, kapag nag-grocery tayo, dati punong-puno yung laman ng plastic bag natin. Ngayon, kalahati na lang ang laman, pero parehas pa rin ang presyo. Minsan nga kapag magbabayad ka, same lang ng babayaran mo or mas mahal pa. Tapos, hindi pa puno yung plastic bag mo. Ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano namin hinahandle dito ni Bob sa Netherlands yung price hike na kasi hindi na talaga biro ang price hike ngayon dito eh. Alam nyo, maraming nag-aakala na pag nasa Europe ka or Amerika ka, automatic, komportable na yung buhay mo. Hindi ganun yun guys. Lalo na sa sitwasyon ngayon. May mga bagay kami na sobrang naka-help lang, pero may mga bagay din kaming kailangan naming i-let go. At isa sa pinakamalaking realization ko, hindi sapat yung may trabaho ka lang. Later, i-share ko lang sa inyo kung ano yung pinaka nag-save sa amin during this time. Kasi honestly, kung wala yon, baka iba na yung situation namin ngayon. Life update muna tayo. So, typical day namin ni Bob, simple lang talaga. Pero dito sa Netherlands, mahal na halos lahat ng grocery, bahay, electricity, water, lahat tumataas. So guys, ayun na nga pala, nag-grocery na ako. Kung mapapansin nyo, hindi siya by kilo, by peraso. So yan yung mga presyo kung gusto nyo malaman. I-convert nyo na lang ng 67 or 70 pesos per euro. Pero isa sa biggest blessing namin is hindi kami masyadong affected sa transportation. You know why? Kasi nagbabike lang kami talaga everyday. As in, kahit malamig, mahangin, umuulan, bike pa din. Malaking tipid siya guys, lalo na ngayon na sa sobrang mahal ng gasolina, diesel man yan or ano pa man. So imagine kung may car kami, tapos daily use, grabe siguro yung gastos namin. So minsan, hindi lang talaga kailangan ng pagbabago or malaking pagbabago sa buhay mo. Minsan, lifestyle adjustment lang talaga. Pero kahit ganon, hindi pa din enough yung pagtitipid. Kasi, kahit anong tipid mo, kung pataas ng pataas yung bilihin, hahabulin at hahabulin ka pa din. At doon ko na-realize, kailangan may pumapasok talagang extra income. Over time, thank God talaga, malaki yung nagagawa ng investment namin ni Bob. Hindi namin siya overnight success, pero paunti-unti, nakakatulong siya at ma-afford namin yung pang-araw-araw namin dito. Guys, kaya lagi ko kayong hinihikayat magkaroon ng ibang income bukod sa trabaho nyo, hindi dahil greedy tayo o greedy ako, kundi dahil kailangan.
sa ganitong sitwasyon, hindi masyadong matataranta tayo. The more na may extra ka, the more na may peace of mind ka. Tama ba? Kasi hindi ka takot na tumaas ang bilihin kasi alam mong may sasalo. Pero hindi ibig sabihin na dahil may extra income kami, hindi din kami mag-a-adjust. No guys. We still adjust. Kailangan din naming bawasan yung expenses na hindi naman nagbabalik ng return of investment. Yung mga bagay na okay lang naman pala kahit wala. Before, hindi mo yun napapansin. Pero ngayon, kailangan mong maging intentional sa bawat binibili mo. Alam nyo, being Filipina na nakatira dito sa Netherlands, hindi lang talaga siya about pera. Hindi lang about sa natututunan ko or how to adapt. Kung saan ka kasi nilagay, kailangan mong matuto kang sumabay eh. Hindi pwedeng same habits ka pa rin. Kung nag-iiba ang paligid mo, hindi talaga pwede. So, if may takeaway ka ngayon or bukas, hindi sapat yung kumikita ka lang. Kailangan marunong ka din mag-adjust at mag-build ng extra. Hindi para yumaman agad, pero para magkaroon ka ng peace of mind. Kasi sa panahon ngayon, hindi na luho ang peace of mind. Kailangan na talaga siya. So, if nakarelate kayo, please comment down below kung paano kayo nag-a-adjust sa price hike ngayon. At kung gusto mo pa ng ganitong real life updates dito sa Netherlands, please don't forget to follow and subscribe. Thank you and have a nice day!